Pinakamaliit na 2-tier cake naman tayo for today's video. Mga mi, tara na G! Wala ito sa menu ko dati pero dahil sobrang nakyutan talaga ako dito sa cake na ito, dinagdag ko na siya sa menu ko dahil perfect itong pangregalo. Amazing! Ito na ang pinakamaliit na 2-tier cake na nagawa ko so far. Kaya kilig na kilig talaga ako nung first time na ginawa ko ito. Although medyo nag-struggle ako kasi nga hindi ako sanay na mag-assemble ng maliit na 2-tier cake. Pero super nag-enjoy talaga ako dito. Ang size ng cake na ito sa bottom is yung bento cake size natin na 4x2. And then yung top tier niya is 2 inches siguro yan, 2x2. Bali gumamit lang ako ng cookie cutter para i-cut yung ating bento cake. Pero pwede rin naman na gawin ninyong top na tier niya is yung 3 ounce na size ng cupcake. Ako kasi mas prefer ko na gumagamit na lang ng cookie cutter para sa maliliit na sizes ng cakes kasi para pantay siya. Kapag kasi sa cupcake, 'di ba, parang paslanty yung shape niya. Pero kayo kung saan kayo komportable, syempre. At kung napansin nyo kanina, magkaiba pa ang flavor ng mga cakes na 'yan. O 'di ba, kahit na maliit, wag maliitin. Amazing! Ang flavor sa bottom tier natin is Choco Moist and then sa top tier naman natin is Red Velvet with cream cheese filling. O 'di ba, bonggahan. Nung palang time na nakakatransact ko si customer, ayan nga, nag-send sa akin si customer ng design. Parang Korean inspired yata itong cake na ito. Uso yata to sa kanila. And then tinanong niya ako kung kaya ko. Nung una syempre medyo hesitant tayo kasi nga maliit. Pero 'di ba, why not try something new, 'di ba? Kaya ayun, pumayag tayo. And pinresyohan natin siya ng mura-mura ng konti. Pero hindi ka naman malulugi kasi ang request ni customer is dapat nakalagay sa acetate box yung cake natin kasi nga perfect nga siyang pangregalo. Kaya medyo nag-struggle din ako sa pagpapakinis ng cake na ito. Ewan ko ba, sanay naman ako sa mga bento cakes, pero siguro dahil bago sa akin, kaya naninibago ako. And ganyan ang ginawa ko muna yung cake or inassemble ko muna siya sa wax paper. Yung normal na ginagawa ko kapag gumagawa ko ng bento cake. Tapos, tin-transfer ka na lang siya dun sa pinaka-box niya. And aside from that, nag-additional si customer ng mga mini cupcakes natin na 3/4 ounce lang yung size. O diba, tingnan ninyo, ang cute-cute niyang tingnan. Amazing! At dahil first time natin na mag-assemble ng acetate box, ayan, syempre hindi natin papalampasin na videohan yan. Ang problema nga lang dito is since online ko to in-order, dahil wala naman dito sa amin nito, ang size talaga ng in-order ko is 6 inches. Meron 6x3 yata or 6x4. Hindi ko na maalala kung ganun siya. Tapos ito, yung 6 inches pala nila, ganyan pala siya kalapad. Para siyang hindi 6 inches. Kasi diba yung bento cake natin is 4 inches. So, ang expect ko dapat yung gap niya doon sa box natin is 2 inches lang. Pero nung sinukat ko, parang 8 inches yata ito. Tapos itong acetate box natin, ang tangkad. Tingnan nyo naman. Kaya nung mga time na binabalot ko ito, sabi ko, ito na ba yung pinakamaliit na in-order ko? O meron pang isa? Kasi hindi talaga ako kumpiyansa. Masyado talaga siyang malaki. Parang walang sense na bumili si order ng cute size na cake. Tapos malaki naman yung the box, 'di ba? Tapos ito na nga, nilalagay na rin natin yung mga mini cupcakes natin. Nilalagyan ko talaga sila ng liquid glucose para pandikit. Kasi since paper yung liner natin, nagmamantika siya. So, hindi magwo-work yung scotch tape dyan. And ayoko kasi yung tinutusok ng barbecue stick na bubutas yung cupcake. Kaya, liquid glucose yung ginagamit ko. Tapos ito na nga, kinalkal ko yung mga pinamili ko na acetate box at nakita ko na meron pala akong mas mababa. Pero same pa rin siya, malapad pa rin siya. Pero at least mas mababa siya. Ayan, diba? Diba? Shala na siya niyan. Pero napansin ko maganda na rin pala yung ganito kalapad para naman kahit na i-travel yung cake is hindi siya matatamaan talaga. Ayun lang naman for today's video. See you on our next video. Bye!